Makalipas ng ilang oras, matapos ng pakikipaglaban sa yokai, sina Yigang at ang kanyang mga kasama ay nagtungo sa tinutuluyan ni Guak Songho upang magamot ang sugat ni Pilhuan at Mujong. Mabuti na lamang at napadaan kami sa lugar ninyo kanina. Maaaring may mangyari masama sa inyo kung nahuli kami ng kaunti, sabi ni Guak Songho. Ano sa inyong palagay ang maaaring gawin dito? Sabi ni Ji Pyong kay Guak Songho. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko, sagot ni Guak Songho. Ang balat ng two-headed yokai tiger ay maganda at ito ay napakamahal, sabi muli ni Ji Pyong. Tama ka, pero, napakaasim naman ang amoy nito, sabi muli ni Guak Songho. Malamang na malaking pera ang makukuha dito, tama ba? Tanong ni Yigang. Ang balat ng two-headed yokai tiger ay tiyak na magiging mahal. Ang balat nito ay nabibili ng hindi bababa sa 300 pilak na niyang. At saka isa pa, nakikita ba ninyong ang isang ito ay may magandang kalidad, sabi muli ni Guak Songho. Siyempre naman, nakikita ko, balak kong kumuha nito pagkatapos nitong linisin. Mayroon bang lugar na pwede natin itong ibenta? Sabi muli ni Yigang. Narinig ko na ang gobernador ng bansang Shenyang ay naghahanap kung saan maaaring makabili ng balat ng tigre, at ito ay bibilhin niya sa mataas na halaga. Gayunpaman, siya ay talagang mabangis at laging gustong kumita. Kaya naman, ayos lamang ba sa iyo na ibenta ito sa mas mababang halaga? Sabi muli ni Guak Songho. Hahaha, sige. Salamat sa mga ibinigay mong impormasyon. Ako na ang bahala dito, sabi muli ni Yigang. Ayos lamang, wala namang problema, sabi muli ni Guak Songho kay Yigang. Makalipas ng ilang oras, nagtungo sina Yigang sa bansang Shenyang sa opisina ng gobernador upang makipag-usap tungkol sa balat ng tigre. Nang mga sandaling iyon, ang gobernador ay abala sa paggawa ng liham para sa mahistrado ng sangay ng Xi'an. Gobernador, sabi ng isang opisyal na biglang pumasok sa silid ng gobernador. Ang gobernador ng bansang Shenyang ay si Jiang Chongqing. Bakit mo ba ako ginugulat? Bigla-bigla ka na lamang sumusulpot. Galit na sabi ng gobernador, pasensya na po, mayroon kasing mga taong dumating at may dala-dala silang balat ng dakilang tigre. Naghihintay sila sa iyo sa labas, sagot ng opisyal. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bigyan sila ng ilang pilak na niyang at paalisin na sila, sabi muli ng gobernador. Pero, ang hinihiling po nila ay 500 pilak na niyang, sagot ng opisyal. Ano, 500 pilak na niyang, mga walang pakundangan. Arestuhin ninyo silang lahat, sabi muli ng gobernador. Sinubukan na po namin, pero, nabugbog lamang nila kami ng husto, sagot ng opisyal. Mga wala kayong kwenta, sabi ng gobernador. Galit na lumabas ang gobernador upang puntahan ang mga taong tinutukoy ng opisyal. Hindi nakakatuwa, ang lakas ng loob nilang bugbugin ang mga opisyal dahil lamang marunong sila ng martial arts. Galit na sabi muli ng gobernador. Kayong mga hamak na magbubukid, ang lalakas ng loob ninyo na magdulot ng kaguluhan dito. Lumuhad kayong lahat sa harapan ko ngayon din, putol na sabi ng gobernador. Hindi pa man tapos magsalita ang gobernador, sobra siyang nagulat matapos niyang makita ang mga taong tinutukoy ng opisyal. Nais mo bang lumuhad ako sa iyo? Sige gobernador, tapusin mo ang nais mong sabihin, sabi ni Yigang sa gobernador. Nakilala agad ng gobernador si Nong Ji Pyong. Naisip din nito na ang kasama siguro ni Ji Pyong ay isa sa miyembro ng angkan ng Baek, ang pinakamakapangyarihan sa Xi'an. Master Nong Ji Pyong, kamusta ka na? Tanong ng gobernador kay Ji Pyong. Medyo matagal na noong huli tayong nagkita gobernador. Ako ay nasa isang misyon sa angkan ng Baek, hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang dahilan. Ngunit, ako ay naglalakbay kasama si Young Master Yigang, sagot ni Ji Pyong. Hahaha, ako nga pala si Yigang Baek, isang hamak na magbubukid, sabi naman ni Yigang. Pasensya na Young Master Yigang, nagkamali ako, sabi ng gobernador.
Kalimutan mo na, narinig kong gusto mong magpadala ng balat ng tigre sa mahistrado ng sangay ng Xi'an, sabi muli ni Yigang sa gobernador. Tama ka, pero, saan mo naman narinig iyan? Tanong ng gobernador. Bakit mo naman gagawin iyon? Mabibili mo lamang ito sa akin, at ako na din ang baalang magbigay nito kay ama, sabi muli ni Yigang. Naisip naman ng gobernador na mas maiging pumunta siya upang bisitahin ang mahistrado ng sangay ng Xi'an at nang makita din nito ng personal ang pinuno ng angkan ng Bek at ang balat ng dakilang tigre ay maaaring maging isang regalo para sa kaarawan nito, ayon pa sa gobernador, ito ay maaaring maging isang paraan upang bumuo ng mahusay na relasyon sa pinuno ng angkan ng Bek. Isang napakagandang ideya, napakatalino mong mag-isip yang Master Yigang Bek, sabi ng gobernador. Bilang kapalit, huwag mo nang isipin pa na makipagtawaran ng presyo sa akin, sabi muli ni Yigang. Siyempre naman yang Master, 500 pilak na niyang, tama ba? Sabi muli ng gobernador. Hindi, 600 pilak na niyang, sagot ni Yigang. Bago pa man nakapagsalita, nagulat ang gobernador sa presyong sinabi ni Yigang. Sige young master, sabi muli ng gobernador, makalipas ang ilang araw sa tahanan ng angkan ng Bek. Narinig ko na naghahanap si Myung Rock ng balat ng tigre para iregalo sa royal family. Siguradong magagalit siya kapag nakita niya ito, sabi ni Jin Tae. Jin Tae, ayusin mo ang iyong ugali at ang iyong mga salita sa harap ng mga bisita, sabi ni Ryusan kay Jin Tae. Pero, sigurado ako nakahanga-hanga ang balat ng tigre na ito, pagpapatuloy na sabi ni Ryusan. Kinuha ko ito dahil naisip ko na katulad ng inyong angkan, ang tigre din ay napakahusay, sabi ng gobernador na si Jang Chomkyung. Hindi ba't isang taon na ang lumipas simula nang ikaw ay malagay sa iyong posisyon ngayon? Susubukan kong magsagawa ng isang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng sangay, sabi ni Ryusan sa gobernador. Gagawin ko ang bawat hihilingin mo sa akin, sagot ng gobernador. Gayunpaman, tama bang si Yigang ang nakapatay sa two-headed yokai tiger? Tanong ni Ryusan. Nabasa mo na iyan sa aking liham hindi ba? Bakit mo na naman itinatanong? Tanong naman ni Jin Tae kay Ryusan. Pwede bang lumabas ka na? Seryosong sabi ni Ryusan kay Jin Tae. Bakit naman? Tanong ni Jin Tae. Sinabi nang lumabas ka, galit na sigaw ni Ryusan. Sige na nga, sabi ni Jin Tae at ito ay tuluyan ng lumabas ng silid. Kung ganon, si Yigang pala ang nakapatay sa dakilang tigre, sabi ni Ryusan. Tama ka pinuno, batay sa aking narinig. Tumalon siya mula sa kanyang kabayo at pagkatapos ay sinaksak niya ang tigre sa likod nito, sagot ng gobernador. Sinasabi mo bang ginamit niya ang ikatlong uri ng Heaven and Earth Blade na Dragon and Tiger Subjugation? Hindi ito ang uri ng martial arts na magagawa ni Yigang. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Seryosong tanong ni Ryusan sa gobernador. Iyan ang aking narinig. Sagot ng gobernador, naisip naman ng gobernador na totoo nga ba kayang kinasusuklaman ng pinuno ang kanyang panganay na anak. Hahaha, malaki na ang kanyang ipinagbago, nagawa niyang itago ang kanyang mga magagandang nagawa dahil sa kanyang pagpapakumbaba, sabi muli ni Ryusan. Sigurado akong siya ay iyong lubos na ipinagmamalaki, sabi muli ng gobernador. Napangisi naman si Ryusan dahil sa sinabi sa kanya ng gobernador. Ang pangangaso ng tigre at ang maisip na iregalo ito sa akin. Lumaki na talaga si Yigang, sabi ni Ryusan, pero, hindi siya ang nagregalo nito sa iyo. Binili ko ito sa kanya, ibig sabihin, ako ang nagregalo nito sa iyo, sabi naman ng gobernador. Tama, nalalapit na nga ang aking kaarawan, sabi muli ni Ryusan. Ito ay regalo ko para sa iyong kaarawan, sabi muli ng gobernador. Kakailanganin niya ng mas maraming gwardya para ligtas na makarating sa Changrim, sabi muli ni Ryusan. Tama ka pinuno, kailangan talaga niyang master ng mas maraming bantay upang maging ligtas siya sa kanyang paglalakbay, sagot ng gobernador,
nasisiguro ko na ako ay tutulungan mo. Siguraduhin mong siya ay magiging ligtas, sabi ni Ryusan, masusunod pinuno. Sagot ng gobernador at ito ay halos mang-iyak-ngiyak dahil naisip nito na nabalewala lamang ang ibinayad niyang 600 pilak na niyang kay Yigang. Mayroong bundok na tinatawag na Five Evils in Hunan. Ang Chongrim ay matatagpuan sa tuktok ng bundok na ito. Kailangan ko pa ng oras upang makuha ang mga aklat na inutos sa akin ng Wudang, sabi ng master ng Great Five Flower Library na si Yu Jungshin. Ngunit, may isang babae ang dumating at nang dahil sa kanya ay nagulat si Yu Jungshin at tumilapon ang mga hawak nitong aklat. Sinabi ko na maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Ngunit, hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ako ngayon, sabi ni Jungshin. Ang isang pananambang ay pinaka-epektibo kapag ang bantay ng target ay nagulat, sagot ng batang babae at ang babaeng ito ay nagngangalang Yu Surin. Si Yu Surin ay nakatakdang maging isang alagad ng Chongrim's Duty Flower. Surin, dapat ay mas pinili mong maging isang alagad ng Martial Flower, sabi ni Jungshin kay Surin. Ayos lang, babaguhin ko pa din naman ang desisyon ko. Ako ay magiging isang librarian, sagot ni Surin. Tingnan mo, si Surin na naman, sabi ng isang lalaki. Sa tingin ba niya, kahit sino ay pwedeng maging librarian ng Great Five Flower Library? Ano ang kinalaman ng pananambang sa pagiging isang librarian, sabi naman ng isang lalaki. Huwag kang masyadong maingay, baka marinig niya tayo. Siguradong iiyak na naman iyan, sabi muli ng isang lalaki. Hindi ako umiiyak, naiinis lamang ako, sigaw ni Surin sa dalawang lalaki. Ha, parehas lang yun, sabi ng isang lalaki, isa kang estupida. Sabi naman ng isang lalaki at ang dalawang lalaki ay biglang tumakbo palayo. Surin, huwag kang umiyak, sabi ni Jungshin kay Surin. Hindi naman ako umiiyak, sagot ni Surin. Sige, pero, teka lang, narinig mo na ba? Bumalik na si Leon, sabi muli ni Jungshin. Talaga ba? Sabi naman ni Surin. Oo, malapit na siyang dumating dito. Balita ko, dumating siya sa 3 District kahapon. Sabi muli ni Jungshin. Sige, aalis na ako ama. Ibig kong sabihin, library master pala. Sabi muli ni Surin. Sandali lamang Surin, panasan mo muna ang iyong ilong bago ka umalis. Sabi muli ni Jungshin at si Surin ay tuluyan ng umalis. Sa isang nayo na matatagpuan sa Chongrim na tinatawag na 3 District. Young Master, sigurado ka bang ayos lang nang hindi mo ako kasama? Tanong ni Jipyong kay Yigang. Ayos lamang ako master nung Jipyong, kailangan mo munang magpahinga, sagot ni Yigang. Kung ganoon, maghihintay na lamang kami sa inyo dito, sabi muli ni Jipyong. Kahit hindi man kasama ni Yigang si Jipyong, ang ama naman ni Yigang ay nagpadala ng ilang mga tao upang mapanatili ang kaligtasan ni Yigang hanggang sa makarating ito sa Chongrim. Sigurado ka bang okay lang na pumunta ako sa White Cloud Peak? Wala pa akong naririnig na tagalabas na nakapunta doon, tanong ni Yigang kay Jin Lian. Ang pinuno ang nag-imbita sa iyo kaya naman, maaari kang magpunta roon. Gayunpaman, gusto mo bang magsanay ng iyong Qinggang sa daan habang tayo ay patungo sa White Cloud Peak? Sagot ni Jin Lian. Pero, hindi naman tayo nagmamadali. Sagot ni Yigang. Sa Chongrim, mayroong isang kultura para sa mga nakababata na tambangan ang mga mas matanda bilang isang paraan ng pagsasanay. Ang aking nakababatang kapatid ay may kakaibang paraan sa pananambang ng mga tao. Kaya naman, puntahan muna natin siya ngayon bago tayo dumiretso sa White Cloud Peak, sabi ni Jin Lian. Sige, isang kakaibang tradisyon iyang sinabi mo. Sagot ni Yigang. Makalipas ng isang oras, sina Yigang at Jin Lian ay nasa kalagitnaan na ng papuntang White Cloud Peak. Ayon kay Yigang, siya ay medyo nahihirapan sa pagpapanatili ng Qinggang kaysa karaniwan dahil na din siguro sa pagod niya sa kanilang paglalakbay. Habang tumatakbo ng mabilis, biglang napahinto si Yigang dahil may bigla siyang naramdamang sakit sa kanyang paa.
Yigang, anong nangyari sa iyo? Tanong ni Jin Leon. Napilay yata ang aking bukong-bukong. Sagot ni Yigang, pasensya ka na, pinahihirapan kita kahit na hindi ko alam kung ano ang iyong nararamdaman. Medyo malayo pa ang ating lalakbayin bago natin marating ang White Cloud Peaks High Mountain Pavilion. Sabi muli ni Jin Leon, magtiwala ka lamang sa akin Yigang. Pagpapatuloy na sabi ni Jin Leon, ha? Para saan naman? Gulat na tanong ni Yigang kay Jin Leon. Nang mga sandaling iyon, si Surin ay naroon din sa lugar kung saan napahinto sina Yigang at Jin Leon. At nang dahil sa hindi siya nakita ni Jin Leon, naisip ni Surin na takutin si Jin Leon sa pagkakataong iyon. Isang malakas na hangin, lumabas ka, sabi ni Surin at pagkatapos ay biglang may lumabas na napakalakas na hangin. Habang si Jin Leon ay nakapikit ng dahil sa napakalakas na hangin, bigla namang lumabas si Surin. Saan naman kaya nanggagaling ang napakalakas na hangin na ito? Sabi ni Jin Leon. Nagulat naman si Surin nang makitang may lalaking nakasakay sa likuran ni Jin Leon. Sino ka? Bakit ka nakasakay sa kanyang likuran? Gulat na sabi ni Surin kay Yigang. Mali ka nang iniisip. Sagot ni Yigang, Surin, masyadong delikado ang pananambang sa isang tao sa ganitong lugar, sabi ni Jin Leon kay Surin. Hindi naman agad nakapagsalita si Surin, naiisip naman ni Surin na halos 5 taon nang hindi sila nagkikita ni Jin Leon, pero, hindi pa din niya nagawang takutin ito. Agad na niyakap ni Surin si Jin Leon, bakit hindi mo man lang ako madalas padalhan ng mga liham? Hindi mo ba ako namimiss? Tanong ni Surin kay Jin Leon. Siyempre naman, miss na kita, sagot ni Jin Leon. Sandali, maaari bang ibaba mo muna ako? Tanong ni Yigang kay Jin Leon habang ang matandang lalaki naman ay tawa lamang ng tawa. Hindi pa naman ako pagod, gawin mo lamang komportable ang iyong sarili, sagot ni Jin Leon kay Yigang. Ano kasi, ako ay medyo nahihiya, sabi muli ni Yigang. Sa aking palagay, medyo nakakahiya ang may nakasakay na lalaki sa iyong likuran, sabi naman ni Surin. Sige na nga, ibababa na kita, sabihin mo sa akin kapag sobrang sakit na ng iyong paa, sabi muli ni Jin Leon. Sige, ayos lamang naman ako, sabi naman ni Yigang, kung ganoon, masakit pala ang iyong paa. Kapag nakaramdam ka ng sobrang sakit, pwede kang sumandal sa akin at aalalayan kita maglakad, sabi ni Surin kay Yigang. Hindi na kailangan, sagot ni Yigang. Bakit ganun? Siya ay talagang kakaiba sa mga tao dito sa Changrim, sabi ni Surin sa kanyang isip. Di ba't ikaw ay isang miyembro ng angkan ng Bek, kamusta naman sa inyo? Ako ay nananatili lamang dito sa Changrim buong buhay ko. Hindi ko alam kung anong buhay mayroon sa labas nito, sabi muli ni Surin kay Yigang. Lahat naman kami ay mga tao, anong pinagkaiba noon, sagot ni Yigang. Ikaw ba ay isang swordsman, may dala-dala ka kasing espada? Mabuting inimbitahan ka ng pinuno dito, walang sino man kasing tagalabas ang nakakapunta dito sa White Cloud Peak. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagpunta dito sa Changrim? Sabi muli ni Surin kay Yigang. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay dahil mamamatay na ako, seryosong sagot ni Yigang kay Surin. Mamamatay? Bakit naman? Anong sakit ang meron ka? Tanong muli ni Surin. Inakala naman ni Yigang na hindi na magtatanong si Surin, ngunit ito ay patuloy pa din sa pagtatanong. Ayon kay Surin, ang dahilan pala kung bakit napakalakas ng yin energy ni Yigang ay dahil may sakit ito. Ayon pa kay Surin, gaano kaya kasama ang sakit ni Yigang? Ang kanyang panloob na enerhiya ay tiyak na napakahina. Ngunit, wala na akong napapansing kakaiba maliban doon. May makikita ba kaya ako kung palakasin ko ang aking paningin? Sabi ni Surin sa kanyang isip. Matapos palakasin ni Surin ang kanyang paningin, sobra siyang nagulat sa kanyang nakita. Ang dami ng espiritual na kapangyarihan na mayroon si Yigang ay hindi kapanipaniwala.
ito ay maaaring higit pa kaysa sa isang pangalawang henerasyong disipulo ng Changrim. Naisip ni Surin na paano ito nangyari kay Yigang. Hindi lamang iyon ang nakita ni Surin, may nakita din si Surin na isang matandang lalaki na nasa likuran ni Yigang. Hindi ito isang ordinaryong multo, anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko makontrol ang aking panloob na enerhiya? Sabi muli ni Surin sa kanyang isip. Nang mga sandaling iyon, hindi na kinaya ng katawan ni Surin, kaya naman, nawalan na ng balanse ang kanyang katawan at ito ay tuluyang nahulog. Mayroong isang matandang lalaki ang dumating at nagawa nitong masalo si Surin. Surin, mag-iingat ka sa paggamit mo ng salamangka, sabi ng matandang lalaki kay Surin. Ikaw pala iyan, Changrim Master. Maraming salamat po sa pagsalo mo sa akin, sabi ni Surin sa matandang lalaki. Mukhang gumawa ng gulo ang aking isang disipulo, sabi muli ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki na ito ay ang master ng Changrim, ito ay si Imgihak.